Mga kababayan, mga katambay, si Katambay Manong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, breaking news po ito. Kalat na po to at pinag-uusapan na po talaga sa mainstream media at social media mga tambay. Ito pong binaba po ng korte mga tambay na pinawawalang bisa po ang ito pong pag-absuelto kay Laila de Lima na nanalo po sa party list, di po ba? At tumatayo pa yata ang prosecutor ni BP Sara sa kanyang impeachment. Ito po, kaya nga po, ito po ay napakalaki po ngayong usapin mga tambay. Pinawalang bisa po yung pagkakaabsuelto po kay Laila de Lima. Pakinggan po natin si Atty. Sal Panelo mga tambay kung ano po ang kanyang paliwanag. Yung desisyon ng Court of Appeals, alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. Ay, Lord. Yan po mga tambay. Grabe, no? Napalitan lang po kasi administrasyon, ay bigla pong nabago ang sitwasyon. Siya po'y nakalaya. Matindi po kasi ang kasong kinaharap niyan, di ba? Ano po ba ang kasong kinaharap ni Laila de Lima? Magbalik tanaw po tayo mga tambay. At tingnan din po natin kung anong klase na Laila de Lima meron siya mga tambay. Pakinggan po natin ito. Balik tanaw po natin yung mga history po ni Laila de Lima. Ito po, katulad po nito. Tingnan po natin yung kung paano po lumala ang droga sa kulungan. Yan po mga issue niya eh. Ibalik tanaw po muna natin bago tayo magka-comment. Bakit mo naman naipasok yan samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng bilibid? Ay, siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice ni Secretary de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, ang kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary de Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, pagpasok ng biro? may number po. Saan yung... At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni Red po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number niya? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-break sa transaction sa Shabu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917 842-1831 po. 18 or... 19 pala, sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Sino nagbigay sa iyo yan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nag-umpisa na po ko nagbigay ng 3 million kinukuha po ni Jonel sa aking talent manager ng banda. 2013. 2010, doon ka nag-umpisang magbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Jonel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan,
Sabi ko, pwede ba makausap, sir, si secretary? Para yata kang tiwala. Hindi, ano lang, siguraduhin ko lang na kahit saglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka, i-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pairam cellphone. Attorney. Yung mic mo. Okay. Sige. Sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Tapos, sabi ko nga, ikaw man nakausap. Sabi ko, ikaw man na makausap. Sabihin mo, kausapin ko. Siyempre, di ba kausap niya? Sabi niya, hello po ma'am. Itatapos, sabi ko, hello po ma'am. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko naman, baka kunwari si sekretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Sabi ko, ma'am, confirm ko lang po, nandito po si Sir Jonel. May instruction po sa akin. Sabi po niya, okay, bahala na kayo diyan. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, kinukuha, nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay. Herbert, thank you. Yun lang po ang usapan namin doon. Maikli lang po. So, Nakita niyo po Katambay? Yung mga high-end po yan, mga drug lord po yan sa Muntinlupa, di ba? Si Colanco yata yan, mga tambay. At ito po, tingnan po natin history, mga tambay. Marami po siyang history si Laila de Lima. Ito pa po, kaano-ano niyo po ba si Julie de Lima? Kaano-ano po ba niya? Yung asawa po ni Joma Sison, yung founder po ng CPP, NPA-NDF. Kaano-ano po ba niya yon? Ito po si Julie de Lima, mga tambay. Ni Kajoma na ipagpatuloy ang pakikibaka, ipagpatuloy ang digmang. Ulitin po natin. Siyempre, batay sa inaasahan ni Kajoma na ipagpatuloy ang pakikibaka, ipagpatuloy ang digmang bayan para lumaya ang sambayan ng Pilipino. Yun ang kanyang pinaka-asam. Yan po ang asawa ni Joma, mga tambay. Kaano-ano po ba ni Laila de Lima, ang asawa ni Joma? Pasagutin po natin si Ka Eric. Si Ka Eric na po magsasabi. Inilusot itong pakikipagsabuatan, ipinilit at gustong yanigin ng House of Representatives si Marcos Jr. at ang Senate buligligin nila para magbuo ng impeachment court against Sara Duterte bilang Vice President. Itatrial siya. Ano po ang mga background ng mga nag-file na ito? Tiningnan ko kayo na mga nag-file, nandoon po yung mga barkada ng komunista. Walang kredibilidad. Kaya nga hindi na siya muling tumakbo na senador. Kasi kung totoo na siya ay pinapanaywalaan ng taong bayan at nirespeto sa bilang politician ng bansang ito, si Laila de Lima, si Laila Saba, hindi po siya tumakbo bilang senador kasi alam niya hindi siya mananalo. Isa siya sa mga complainants na nag-endorse ng complaints as private complainants, among the private complainants, si Laila Saba de Lima, na pamangkin ni Juliet de Lima Sison na asawa ni Joma Sison na nakabase sa Netherlands at ngayon ay nagsisilbi na isa sa mga pinuno ng Komunistang Central Committee ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front at namumuno sa pagkumpas ng mga terorismo ng NP. Nakita niyo po mga tambay yung background po ni Senadora Laila de Lima. Matindi, no? Grabe. Hanggang sa droga, sangkot po siya.
At yan po ay napakarami po nagpatotoo, hindi lang po si Kulangko. 'Di ba? Marami pa pong kapulisan na nung panahon po nila. 'Di ba? Kaya nga po nagtataka po tayo bakit po yan na-acquit. Bakit po yan napawalang sala. Ngayon po nagsalita na po ang korte, mga tambay, na pinawawalang bisa po, pinawawalang sala po yung pagiging acquitted po niya. Yung pagiging malaya niya. Ngayon, balik po yan sa hearing. Ano naman po yan? Bubuksan na naman po yung kaso na yan. Kaya po yan, alam naman po natin ang kaso ng droga ay wala pong piyansa. Wala pong piyansa yan eh. Kaya po yan, pagka po ang batas po ang pinairal, mga kabayan, pag batas po ang pinairal, babalik po sa kulungan yan, mga kabayan. Kaya lang, yung sinasabi nga natin, di po ba? Yung background, anong klaseng tao ito? Di po ba? Hindi po ba ito salot? Hindi po ba ito talagang problema ng bayan? Bakit ngayon namamayagpag? Nakita niyo po yung mga pattern? Di po ba? Yung pagiging tao niya, kung anong klase siyang leader. Anong klaseng leader ito? Sumusuporta sa mga makakaliwa yata ito. Di ba? Number 1, pamilya, tiyahin, at yung grupo, yung barkada nila. Di ba? Puro po makakaliwa yata. Pati ang tiyahin, asawa ni Joma, De Lima. Di ba? Tapos yung involvement niya sa droga, pinagkukunan yata ng pera di umano. Kasi po ito, nung mga panahon na siya kumakandidato, nag-iipon po ito na napakaraming pera eh. Dahil tumatakbo po senador o tatakbo senador nung mga panahon na yon. Kailangan po ng budget yan. Di ba? At talagang pinagkakitaan po nila yata yan. Kaya nga po naging narco-politics ang bansa nung panahon nila. Panahon po ni Pinoy. Di ba? Kaya ka lang magtataka ngayon sa panahon natin, nung pumasok ang binagoong Pilipinas, kasama na nila ngayon, magkakaalyado na sila. Pati yata itong grupo na komunista, di umano. At pati ito, na-involve sa droga. May kaso ng droga, biglang naabsuelto nung magpasok po ng binagoong Pilipinas. Hindi ba tayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Di ba? Parang napakalakas. Napakalakas sa binagoong Pilipinas ng Laila de Lima. Nakita niyo po? Yung kanyang background, ano background niya? Magmula sa pamilya niya, sa mga kasama niya, sa kagrupo niya. At yung kanyang issue sa pagiging involved sa droga. Kulungan, National Bilibid Prison, nung panahon nila, gawaan ng shabu, gawaan ng droga. Di po ba? Putok na putok yan. At napakarami pong biktima yan ng mga Pilipino na talagang nalulong sa bisyo na bulburon. Di po ba? Grabe, no? Kaya magugulat kayo, no? Itong bansa natin ngayon, lalo sa binagawang Pilipinas, ano na nangyari sa ating bansa? Yung mga salot, problema ng bansa, pahirap sa bansa, pahirap sa bayan, pahirap sa Pilipino. Pero sila ang tinatangkilik ng gobyerno natin yata ngayon. Sila tinatangkilik. At sila po namamayagpag ngayon. Yung gumagawa ng matino at naglilingkod ng tama para po proteksyonan ang ating bansa, proteksyonan ang mga Pilipino, sila pa nga ang ginigipit ngayon. Ngayon, yung mga may background ng hindi maganda, di ba? Salot ng lipunan, di umano. Siya pa ngayon ang tumutuliksa. Prosecutor, tatayo pang prosecutor yan sa impeachment ng isang Vice President Sara Duterte. Kaya nakita po natin yung pattern, mga kabayan. Sana itong binuksan ulit ng korte, ng korte itong issue na ito, pinawawalang bisa. Sana po hindi po ito magkaroon ng palakasan system. Alam naman po natin ang korte ay hawak po ng DOJ. Hawak po ng DOJ, di ba? Dahil lang yung Department of Justice. Sana, dahil alam naman po natin, pagdating po sa DOJ, mismo yung anak niya, nakalaya at naabsuelto. Droga rin po yun. Illegal na damo yun. Part din po yun ng illegal. Di po ba?
Ano po ba issue ng Laila de Lima? Di po ba pulburon? Kung yung anak nga po ng DOJ, nakalaya, absuelto. Di po ba na-absuelto rin noong unang... Di ba? Na-absuelto rin ito Ngayon hindi lang po kinatigan ng korte ngayon. Ngayon kaya, ang tanong natin, maabsuelto kaya ulit dahil sila po yung nasa kapangyarihan? Yan lang po ang tanong natin. Dahil nga po sama-sama na po sila ngayon At napakalakas po. Mukhang sobrang lakas po yata ni Laila de Lima ngayon sa pamahalaan natin. Nagtatanong lang, kanino kaya siya malakas? Kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President na Tambaluslos? O doon sa tinatawag po di umano na Lisa Tanas? O yung tinatawag po na bangag? Kanino kaya malakas siya? O doon siya malakas sa tinatawag na DOJ Secretary? Mga kabayan, kanino kaya malakas? Mga kabayan, kaya dito masusubukan po natin. Kung ito po, nabuksan po ito at talagang lilitisin ulit to, titingnan po natin kung mababalik po ito sa kulungan. Mananatiling malaya, mga kababayan. Tingnan po natin ang justice system po natin ngayon. Tingnan po natin. Kasi may comparison po ang Pilipino Nung panahon po ni Pangulong Duterte, umiiral po ang tamang batas. Tingnan po natin ngayon kung iiral po ang batas sa pamamahala po ng binagoong Pilipinas na tinatawag po na may issue na pulburon na Pangulo. Tingnan po natin. At tingnan din po natin sa DOJ Secretary kung ano po ang isasagot niya rito, mga kababayan. Ako ito ba'y dire-diretso rin manunungkulan? Katulad po ng isang convicted ng child abuse na si Franz Castro? Tingnan po natin kung ganun din po ang mangyayari rito. Sa kabila ng ikaw ay may issue at may kaso na pulburon at talagang napakaraming ebidensya yan. Tingnan po natin kung papayagan po yan ng Kongreso at papayagan din po ng Korte at papayagan po din nila, siyempre, ng Commander-in-Chief. Tingnan po natin. Abangan po natin, mga kabayan. Nakita nyo po? Nakita po natin, yung mga tumutuges at nagpapabagsak sa mga Duterte, sila po yung napakaraming issue. Di po ba napakarami nilang kasalanan di umano sa bayan? Grabe, Pero sila yung umuusig. Di ba? Katulad po nito, yung grupo na ito. Grupo nila de Lima. Yan, nakita niyo po yung grupo na Akbayan. Grabe, Grabe. Sila. Mula sa leader ng CPP, NPA, NDF na si Joma, tiyahin niya yung asawa. Tapos sila rin yung magkaagrupo sa Akbayan, sa grupo ng Makabayan Black na tumutuliksa sa mga Duterte. Nakita niyo po? Yung kalaban ng bayan, sila ngayon na mamayagpag, tutugisin mo, pababagsakin mo yung naglilingkod ng tama sa bayan, katulad ng Vice President at dating Pangulong Duterte na pinatapo nila kidnapping. Di po ba? Sana talagang umiral naman ang batas at sana ang ating korte ay huwag magpadikta at huwag matakot. Mga kabayan, huwag po sanang matakot at magpadikta ang korte, lalong-lalo po sa issue na ito. Grabe po ito. Ito po'y salot. Salot po ito, pulburon po ito. At napakarami pong sinira ito na pagkatao ng Pilipino. Itong pulburon na ito. Panahon pa nila ito. Panahon pa na siya ay sekretary ng DOJ. Si de Lima ay umiiral na po ang laganap, lalong-lalo po sa kulungan po sa Muntinlupa. Di ba? Sa National Bilibid Prison natin. Naging pabrika ng pulburon nung panahon po niya. Di ba? Diyan po yata siya nagkamal ng isang damukal na kayamanan o salapi sa pulburon. Hindi kaya? Diyan siya nagkamal noong mga panahon nila. Ginawa po nilang hanap buhay yan, negosyo yata ang pulburon. Sana po sa panahon, makakita naman tayo. Kasi nakita po natin, dating Pangulong Duterte, hindi umiral ang batas Di ba? Naipatapon nang walang proseso ng batas. Ngayon kaya, tingnan po natin. Alam naman po natin ang mainstream media, sandali lang po yan ibabalita. Hindi na po nila tututukan sa susunod dyan. Tututukan lang nila ngayon dahil mainit. Mga ilang araw, balik na naman po sa Duterte yan. Hahanap na naman po sila ng pantakip dyan.
Di ba? Hindi kaya? Ganyan po sistema ng ating bansa eh. Pagka kaalyado nila, kakampi nila, hahanapan nila ng pantakip para mailihis yata ang issue at maibalik na naman ang issue sa mga Duterte. Hindi kaya, mga kababayan? Nagtatanong lang. Ayan po, abangan po natin. Tingnan po natin ang sistema ng batas. Lalong-lalo rito kay De Lima, mga tambay. Ito ba ay iiral ang batas o katulad lang po ng anak ng isang DOJ secretary na nasangkot din po sa illegal na damo, nakalaya, absuelto. Ito kaya, malalaman po natin, mga kabayan, kung ang De Lima ay makapaglilingkod, lalong-lalo na po, yung sinasabi nga natin, may pattern. Meron nga convicted din ng child abuse. Nakapaglingkod. Natapos niya yung termino niya bilang congressman, kaya lang natalo na bilang senador. Mga kabayan, nakakalungkot lang po. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga ating po mga taga-tangkilik. Thank you po sa inyo sa gusto po ng Tambayan, mga kabayan. At shoutout po rin po. Maraming salamat po. Shoutout po sa ating lahat na subscribers. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn at Watanabe ng Japan. Ako si Phil Am, Annie Joe, si Teodorico Erguisa Jr. Thank you po, mga kababayan. Salamat po sa inyo. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng Tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po, isama po natin ang dating Pangulong Duterte at Vice President na sana po sila po ay maingatan at makauwi rin po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. At kayo rin po, mga kabayan, ingat-ingat po tayong lahat. Tayong lahat po ay mag-iingat, mga tambay. Mahirap na po. Nagbalikan na po silang lahat. Mga kababayan, napakatindi na naman po ang problema natin sa ating bansa. Nandiyan na naman ang mga grupo ng makakaliwa, grupo ng mga addictus, at grupo ng mga kriminal, at grupo ng mga magnanakaw, mga kababayan. Thank you po. Ingat-ingat po tayo. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.